Okay, so our meeting is now being recorded. Today, Marjen will present her solutions to the engaging activities. Okay. So, anong time na? 3:08. Tingnan natin. So, 3:08. Siguro pwede na tayong mag-start. Okay? So, ready ka na ba, Margen? Kaya, ano na nangyari? Margen? Nasaan ka na? Sir. Oo, ano na? Ang nawawala ka na naman. Okay, siguro mas maganda kung discuss muna natin yung yung logic behind the exponential smoothing methods, okay? Yung part 1. Okay? Part 1 nung explanation kung ba't gumagana yung exponential smoothing method. Okay? So, anong nakikita nyo sa screen? Naka-share ba yung screen ko? Nga, anong lumilitaw sa monitor nyo? Jeka, anong nasa screen? Sir, yung inyo po. Okay, ayan, ano nang nakalitaw? Yung desktop po. Ay na, ngayon, ayan, anong nakalitaw? Excel po. Ano, basta pakibasa nga. Triple exponential smoothing. Understanding triple exponential smoothing, ano? Opo. Tama? Opo. Okay, sige. Natin, set up lang ako para ano ba magandang kulay ng ating marker. Ayan, okay. Saglit. Siguro mas maganda kung verde to. Okay. So, let us start. So, we're trying to find out how the algorithm works. Okay? So, in order to do that, we're going to talk about underlying, hidden information. Okay? What we call components. Okay, in time series data. Okay. So this is actually the first part, ano? So gamitan natin ng spreadsheet. Okay? Now, I'm going to show you. Okay. Ayan. A data. Okay, a time series, specifically a time series data. Okay? Whose time plot is okay. This one, the one being shown. Oh, ayan. Okay, so the chart being shown is
the scatter plot for the y values. Okay, so so these are our actual values for y. And we y can be alam natin yung mga gusto nating i-analyze, i-forecast, no? Ano yung mga y variables, okay? Number of incidents, number of incidents ng dengue, ng COVID, or number of passengers dun sa natin, dun sa engaging activity, no? Or whatever, no? Kaya lang dito para mas ma-explain natin, nag-fabricate ako ng data. No? Nag-fabricate ako ng data. Okay? Now, tingnan niyo yung bang ano sa pakiramdam nyo? Ano sa pakiramdam nyo? Yung bang trend natin positive. Meaning yung level ba natin ay tumataas? No? Tingnan nyo iyan yung time plot O, tingnan nyo, mukhang pataas No? Mukhang pataas Okay? So meron tayong tinatawag na trend component. Okay? So nagsasabi kung pataas o pababa yung mga data points natin, So generally anong trend natin? Pataas. So although it fluctuates, nagfa-fluctuates, pero in general, pataas. Pataas yung trend. Kita ba? Margin, kita ba yung trend? Ano na? Kita ba? Jeka, kita? Opo. Okay. Yeah, kita Yan. No? Okay. Now, tingnan nyo, ito yung ating time series data. Okay? Itong 0.05, tingnan nyo, ito. Ano nga natin? Ano ba magandang gamitin? Marker, ito. Yung 0.05, okay. Meron siyang lihim. May tinatago siya, Okay, ito ring 1.10, May tinatago siyang tatlong components. Yung 0.05, yung 1.10. Yan, actually lahat ng values na yan. In fact, itong buong time series data natin, may tinatagong tatlong components. Okay? That is, kung susundin natin yung nasa isip ko, my model. Which is almost sabi nga ni George Box, sabi ni George Box, ito yung aphorism na attributed kay George Box, all models are wrong. Okay? Some are useful. So, hindi ganyan ang eksaktong pagkaka-state niya, So, yan yung mga snippets, Some are useful. Yan yung mga snippets, yung mga sentences na galing dun sa publication niya. Okay? So, ibig sabihin na yung nasa isip ko na ito ay may tatlong components, yun yung nasa isip kong model. Model nitong time series data. Okay? Since all models are wrong, malamang yung model ko ay mali. Saan kaya may mali doon? Ewan. Okay? Kaya lang, yung model ko, perhaps, useful. Baka yung model ko ay kapaki-pakinabang. Okay? Tingnan natin kung kapaki-pakinabang, kahit medyo mali siya. Okay? Sige
So ulit sabi natin merong tatlong components. Ano nga yung tatlong components na yon? According to my model. According to my model, no? So merong tayong tinatawag na level, gaano kataas? Gaano kataas ba yung mga values natin, ano? Okay? And then meron tayong tinatawag na trend. Okay? Ang trend is parang ito yung parang tantamount ito sa slope eh. Itong level parang parang average or average height or whatever Okay? Ang trend kung pataas or pababa ay di parang attributed yan trend sa slope. Okay? Pero not quite. Okay? Hindi ganun ka simple or baka naman hindi ganun ka-complicated or no? Okay? So, meron tayong trend at saka yung pangatlong component, meron tayong tinatawag na seasonal component. Okay? So, ito, according to my model, sa tingin ko, okay, itong data natin, according to my model, ay, ayan, may ganyan components. Tatlong components. Kasi tingin ko pataas eh. Ang overall na trend pataas eh, Okay? Ito namang level talagang laging present 'yan eh, always present. Okay? So, may trend tapos tingnan nyo sige, magkakamukha ba? Magkakamukha ba yung yung halimbawa itong mga time periods na to. Tingnan nyo, magkakamukha ng itsura eh. No? So, ibig sabihin, pwede kong isipin na itong time series data natin, according to the chart, according to our time plot, ay merong seasonality. So, meron siyang seasonal component. Okay? Now, perhaps, we're talking about religion na to eh. Medyo religious na yung dating, Diyos lang ang kayang makapag-model perfectly nitong time series data na to. Baka gano'n, Kasi nga, sabi ko kanina, according to George Box, all models are wrong. Mukha namang tama. No? In the first place, hindi naman kayo bibigyan ng bibigyan ba kayo ng ganyang data perfect? Parang perfect yung data natin eh. No? Makaka-encounter kaya tayo ng ganyan? No? Perfect yung data, parang hindi eh. Okay? So ganito. Simulan natin sa mas simple, yung walang trend component. Okay. So, titigan nyo tong data natin. No? So, ito nag-ship ako dito sa time series data na mukhang walang trend component. Or, tingnan nyo may level, may trend component meron, pero ang trend ay 0, ay di tantamount yan sa no trend. Okay? Pag sinabi nating no trend, walang increase or decrease sa level, edi ang trend ay 0. Yun yung ibig sabihin ng no trend. Hindi ko mo sinabing no trend, talagang totally absence ng trend. Okay? So, if we are talking about numerical values, ang trend ay 0. Okay? So ito no trend, pero merong seasonality. So, meron siyang seasonal component. So, level, ang trend ay 0. Okay, meron siyang seasonality. Okay? Now, for the purpose of our discussion, i-consider natin na ito ay may trend, kaya lang ang trend ay 0. Okay. Tignan natin, Sino yun? Pakimute ang microphone. Okay. Sige. Tingnan nyo, ano kayang
ano kayang pwede nating gamitin dito na level? Ito kaya pwede? Ano sa tingin nyo? Ano kayang level nito? Yan? Or ito? Or ito? No? So, sa nasa isip kong model, no? Saglit, sa nasa isip kong model, okay? Sa nasa isip kong model, siguro kuhanin ko na lang yung ano, yung average. Yung average nung nitong mga y values, ayan yung mga y values. Tapos yun ang i-consider kong level. Now, sabi ko nga, all models are wrong, some are useful, no? Ano kaya gagana? Magiging useful kaya na ang isipin ko na level, okay, yung mga values na yan, ayan yung mga values na yan, ay yung average nila. Pwede kayang iset ko na ganon, para kino-configure natin yung system, na ganon, ano? Okay, so, ibig sabihin, i-calculate natin yung average, okay, nitong mga y values, ayan, tapos, yun ang ituring natin na level. No? Or levels, kaso magiging pare-pareha sila, no? Yan ay consider natin na level, ano? Or levels nung mga actual na values. Okay? Sige. Gawin natin, ha? Now, nagawa ko na kinalculate ko yung average sa Excel. Okay, saglit, itago ko yung ibang columns. Okay. So, titigan niyo maigi. Ayan, kinalculate ko yung average. Ano? Tingnan niyo, is equals to average. Average nitong ayan. Yung tatlong yan, ano? Ayan, okay. Ano? So, 0.25, ano? Tapos, kinonvert ko na lang yan sa values. Ano? Kinonvert ko na lang yan sa values. Ano? Ayan. Pinis ko as values para pagka dinuplicate ko, ayan, pare-parehong 0.25. So, iyan yung average, ano? Okay. Now, itong ginawa ko, i-delete ko kasi ayun naando na no. Itong ginawa ko, ang ginamit kong level ay average ng isang cycle. Tatanungin ko kayo, kaya nyo bang i-forecast yung mga sumunod na values? 17, 18, 19, 20. Sige nga, kaya nyo i-forecast yung susunod na values? Magtanong nga tayo. Sino? Prince David, baka tulog ka na naman. O, anong 1601 po. Oh, so 1, 0, 0. Oh, parang hindi. Parang una yung 0. 01, sir. Oh, mababago yung pattern na, no? 0100. Ayan. Okay? Oh. Nakadali mo. So kaya natin na i-forecast even without calculating, no? Calculating something or some values, kasi nga sinabi na sa inyo yung pattern so ito yung parang tinutukoy ko na perfectly forecastable. Forecastable. Meron kayang ganyang term? kayang i-forecast perfectly. Ay kaya lang kung hindi mo naman alam kung ano yung variable na yan, possibly hindi ganito talaga yan, Okay? Kung hindi mo alam kung ano yung pangalan nitong variable na to. Okay? Sige. So, sige, consider natin yan na for now, na perfectly forecastable. Perfect yung data natin. Okay, constant yung trend, constant yung iba pang component, yung seasonality. Okay.
O, sige ha. Now, tingnan nyo itong ano natin. Saglit. I-delete natin yung forecast natin. I-delete natin. Paano ba i-delete to? Ayan, okay. I-delete natin. Ito lang naman talaga ang data. Okay. So, in-assume ko na ang level, ang level nitong data point na to, ayan, ay 0.25. Ang level nito ay 0.25 din. Ang level nito ay 0.25 din. Ang level nito ay 0.25 din. Ang level nito ay 0.25. Sir, nalilito kami. No? Oh. Ba't pare-parehas lang tumataas at bumababa yan? No? Yang mga data points nyo, 'di ba? Oh. Sir, ito mababa, ito tumaas, bumaba, mababa, ayan, tumaas, mababa, tumaas. Bakit pare-parehong 0.25 yung levels? Okay, ganito sagot. Sabi ko nga kanina, no? Yung actual values natin, may inililihim. Ano yung inililihim nila? Yun yung components, 'di ba? So meron yang secret. Yan. So itong y value na to may sikreto 'yan. Ayan siya, may sikreto siya. Itong y value na 1, ito 'yon, may sikreto siya. Okay, ano yung mga sikreto niya? Ayan, unang-una yung level na 'yan. So may underlying, may hidden silang information. No, they are keeping some hidden information. Okay, Now, paano natin mapa-pry out? Paano natin mapa-pry out yung information na 'yon? Paano niyo mapapalitaw? Ay di kayo time series analysis. Okay? Yun yung ginagawa natin. Okay? Now, gagamit tayo ng model na itong time series data natin, gagamitan natin ng model na meron siyang tatlong components. Okay? So, unang component yung level. Now, ganito in-assume ko na ang level nilang lahat ay yung average nung 1 0 yung average nung 0 1 0 0. Okay? Sir, pwede bang iba ang level? Hindi yung pwede bang i-average ko lahat 'yan? Ikaw, pwede rin siguro. Sige. Halimbawa, kung gusto mo average nung kalahatan ang level, pwede rin Sorry average nung lahat ng y values. Tingnan nyo, hindi yan 0.20. Hindi, 0.25 din. Tama nga naman. Okay, 0.25, Okay? So, ganun din. Okay, so, hindi pala issue. Okay. Now, sir, pwede ko bang i-fix ang level sa ibang value? Pwede rin. Halimbawa, 0.75. Sir, pwede bang ganyan ang level? Pwede bang ganyan ang level? Pwede. Pwede yun. Kung yun ang model mo O kung yun ang initial na level mo na gustong gamitin, nasa sa'yo yun. Okay? Kaya lang, gusto ko, ito, total, ako nagmo-model nitong, nag-iisip ng model na possibly useful dito sa dataset natin, dito sa time series data. Edi ako, 0.25 ang gusto ko, yung average nung, ayan, yung 0, 1, 0, 0. Yun ang gusto ko Okay. Now, dito sa, dito sa time plot, ayun, minarkahan ko. Ayan. Minarkahan ko yung 0.25. Ito yun, 0.25. Yan yun, Yan yung level. Okay? Now, pare-parehas lang, Okay. Kaya yung level natin ay, ayan, horizontal line. Ayan. Ayan. So, yan yung level. Okay? Now,
wala tayong trend. Sabi natin kanina, sir, yung ano natin, yung time series data natin ay merong level pero no trend. Ano? So no trend. Pero in fact, ang trend natin dito, ibig sabihin yan, ang trend ay ano? Zero. Meaning kapag ang level ay 0.25, pag dinagdagan mo siya ng zero, makakalculate mo yung kasunod na level, hindi tumaas, hindi bumaba kasi zero nga yung ano, yung trend, ano? Zero ang trend ay ano, zero. So, yung trend, yun yung napapadagdag. Okay, so plus 0, 0.25 plus 0, 0.25 pa rin. Plus 0, 0.25 pa rin. Plus 0, 0.25 pa rin. Minus 0, 0.25 pa rin, 0.25. Kasi 0 yung trend. No? Okay? Although walang trend, itong ating time series data, kitang-kita sa ating time plot. No? Okay? So, walang trend So, kaya lang, pag nagka-calculate tayo, iisipin mo, ano ba yung ibig sabihin ng walang trend? Eh di ang trend ay zero. Okay? Ang slope niya, okay, nitong line na to ay zero. Okay? Sige. So, yan na natin i-unhide ko yung pangalawa niyang lihim. Nga, yung ibig sabihin, yun yung component na yun. No? Ayan, no? Okay? Yung trend component. So, zero. Okay. Again, tingnan nyo, bakit ang level or yung mga levels pare-pareho lang? Kasi yung trend natin, no? Yun yung ano, kung nagsasabi kung pataas or pababa, ano? Okay? Ay zero. Okay, so, i-add mo lang yan, no? 25 plus, 0.25 plus 0, 0.25. 0.25 plus 0, 0.25. 0.25 plus 0, okay, 0.25. Kaya itong 0.25 dito sa time plot natin, ay ano, yan. Ano, isipin mo yan yung level plus trend. Okay, ay lahat ay ano, lahat 0.25. 0.25, 0.20. Oh, idinagdag na natin yung trend, no? Na 0. Oh, so 0.25 plus 0. Okay, saglit. Meron doon, oh. Meron din doon, meron din doon. Oh, yun, oh. Oh. Okay. Oh, so 0.25 plus 0, okay? Oh, ito yung line na yon, ano? So yan yung level plus trend. Okay? Yan yung line na yan, ano? Okay? Now, ano mangyayari kapag ang ano nyo, kapag ang trend nyo ay hindi zero? Ano sa tingin nyo? Ano mangyayari? Tataas yan. Okay? O kaya kung negative ang trend nyo, pababa ang itsura niya. No? Sige, tinan nyo, kapag ang trend, ito. Kapag ang trend natin ay, sige nga, ito, ayan, no? Kapag ang trend ay hindi zero, tataas siya ng tataas. O, sige, saglit Punta nga tayo dun sa isang dataset. Punta tayo dun sa isang dataset na merong ayan, tingnan nyo. Ang trend nito hindi zero. Okay? Ang trend niyan ay hindi zero. Okay? Kaya yung level plus trend na line, yan yun, ano? Ay di merong slope na positive, pataas ng pataas. Kung ang trend mo ay negative, aba, ay di ganyan ang magiging itsura ng ano mo, ng graph mo, ano? Ay? O, sige. So, balik tayo dito sa ang trend ay zero. So, may trend pa rin, kaya lang zero, kaya na i-interpret natin as walang trend. Okay? So, ang trend ay zero. Ano, 0, 0, 0. So, may trend pa rin, kaya lang zero. Okay. Now, etong magiging tanong ko, ano? Saglit, i-unhide natin.
I-hide natin yung level plus trend. Okay? Yung level plus trend. O, sige. Tingnan nyo ha. So, 0.25 plus 0. So, yan yung level plus trend. Pinagsama mo na yung level at saka yung trend components. O, 0.25 plus 0. Ayan, 0.25. 0.25 plus 0, 0.25. So, ito yung magkasama ng level plus trend. And, ito yan. Okay? Yan yung magkasama ng level plus trend. Nagkataon na 0 yung ano natin. Nagkataon na 0 yung trend. Kaya nagmumukhang yung magkasamang level at saka trend, nagmumukhang equal lang sa level. Pero ang totoo niyan, itong line na to ay yun na, yung magkasama ng level at saka trend. O, sige. Tatanungin ko kayo. Okay? Anong gagawin mo dito sa level at saka level plus trend para ma-produce mo yung totoong data? Yung 0. Okay? O. Anong gagawin mo? No? So, tingnan nyo ha, ang actual na data, ito yung actual na data. Okay? Anong gagawin mo para ma-produce itong 0? No? So, ang 0, yan yung actual na data. Anong gagawin mo dito sa level at saka trend? Yung magkasamang level at trend. No? Para ma-produce mo yung totoong data. Okay? So, in other words, gaano kababa, okay, gaano kababa, itong ano natin, yung actual na data, gaano yan kababa mula dun sa level plus trend na line. Okay? Oh, again ito yung level plus trend na line. Gaano kababa yung actual na data natin? Yung 0. Yung 0, yan yung actual na data. Oh. So, mas mababa siya ng ay di 0.25 din, no? So, ibig sabihin, itong value na 0 mula sa 0.25, okay, mas mababa siya ng 0.25. Eh di mag-subtract lang tayo. Okay, ng 0.25. Ay may po-produce mo na yung 0. Okay? O sige ha. So, level plus trend, ito 'yon, level plus trend. Okay, magbawas tayo ng 0.25. Pag ginawa niyo 'yon, maipo-produce niyo yung actual na value. No, ito nga, ito nga yung actual na value. Okay, ito. Ayan. Okay? Oh. So, next, punta tayo doon sa kasunod. Itong 1, no? Mula sa level plus trend, anong gagawin mo para ma-produce mo yung 1? Yung actual na value. Ay di magdagdag tayo ng 0.75. O sige, ito yung level plus trend. Okay, plus something. No? Pag ipinlas mo yan, yung something na yan, ang naipoproduce mo yung actual na data. Actual na data. No, actual na value. Actual Y value. Actual Y value. So ganoon, sige, itong 0 na to, anong gagawin mo dito sa level plus trend? Edi magdagdag ka ng negative 0.25. Edi na-produce mo na 'yon. Okay? Kanina dito. Na-produce natin 'to. 'Di ba?
So ito, magbawas ka ng 0.25, magbawas ka ng 0.25, magdagdag ka ng 0.75, di ba? Oh. Oh, ito. So magdagdag ka ng 0.75. Okay? So, ito ngayon. Yung pangatlong component, ito yung idinadagdag natin dito sa magkasamang level at saka trend. May tawag doon. No, yun yung seasonal component. Okay? Yun yung seasonal component. Yun yung nagsasabi kung gaano kataas or kababa, ano? Gaano kataas or kababa yung mga values, yung mga actual na values. Okay? Mula saan? Mula dun sa level. Okay? So, ang tawag natin dyan sa pangatlong component na yan ay seasonality. Okay? So, itong something na to, idinadagdag natin para ma-produce yung talagang values natin ay yun yung seasonal component. So, tingnan nyo, i-ano natin, i-unhide ko yung pangatlo niyang itinatago. Ayan. Seasonal component. Kita nyo? Now, ito tanong kaya nyo bang i-produce yung totoong values? Ayan, yung mga yan. Kaya nyo ba yung i-produce mula sa level, trend, at saka seasonal components? Oo, kaya natin. Anong formula natin? Para ma-produce nyo yan. So, ang bawa, yung forecasted na value ay yung level plus trend plus seasonal component. Okay? Kung gusto nyo, lagyan nyo yan ng subscript. Ayan, okay? Ayan. O, ganun, ha? Now, may mga time series data tayo na ma-encounter, no? Actually, sila yung pinaka-common, no, na time series data na yung seasonal component ay hindi ipinaplas. Hindi ipinaplas, hindi ganyan, ano? Okay, imino-multiply. Okay, imino-multiply, ano? So, dito, anong tawag dito sa trend na to? Kapag ang trend ay ini-add, so additive yung trend. Additive yung trend. Kapag imino-multiply ang seasonality, ang tawag doon ay multiplicative na seasonality. Okay? Kaya lang, nagkataon na itong pinabricate ko na data, ayan, yung pinabricate ko na data, okay, nagkataon na ang seasonality natin ay hindi multiplicative. Ipinaplas lang natin, yung seasonality, na component. Ang tawag doon ay, di ganun pa rin, ang tawag doon ay additive na seasonality. Okay? Ang seasonality natin dito sa time series data, okay, na tinitingnan nyo ay additive. Ipinaplas. Okay? Now, tingnan nyo gamitan natin ng formula. Ito, ano bang formula rito, 'di ba? Sige, level, i-delete ko muna para kita nyo. So, tingnan nyo level, di kailangan ng open parenthesis, level plus trend. Okay? Ulit nga. Is equals to level, open parenthesis, level plus trend. Okay. Hindi multiplication, no? Kundi addition kasi yung ating seasonality ay additive. So, plus, anong seasonal component natin? Ayun, nasa F. Ayan, F. Okay, so inad lang natin level plus trend. Okay? And then plus the seasonal component. So ayan. Okay? Tingnan nyo, na-i-produce natin, Tingnan nyo. Itong zero na to, tingnan nyo, na i-reverse engineer, ika nga,
nakakalculate natin na ibabalik natin, ano? Okay? Now, dito tingnan nyo, accurate ang forecast natin. Sabi ko nga kanina, perfectly forecastable yung data natin. Ano? Perfect yung data natin, perfectly forecastable. Okay? Kasi nga synthetic yung data. No, computer generated. Sa real world, hindi ganoon. Bihira kayo makakita ng ganyang klase ng data, perfect. No. Okay, sige. I-duplicate natin itong formula, tingnan nyo. Okay, ayan. So yan yung forecast Yung forecast, okay, yung forecast values natin, okay, ginamit yung tatlong components. Okay, level plus trend plus seasonal components. Okay? Now, tingnan nyo, paglapitin natin yung forecast at saka yung actual na values. So, actual na values at saka yung forecast, tingnan nyo, parehong-pareho. Okay? Again, itong forecasted na values, ginamit yung seemingly hidden na components. No? Kaya lang, sa analysis natin, napalitaw natin, na-extract natin. No, yung mga hidden na components. Okay, so yung forecasted, ginamit yung hidden na components, yung level, trend, at saka seasonality na components. Equal, tingnan nyo, parehong-pareho, no? Dun sa actual na values. Okay? Ayan. So, ayan, nakakita tayo ng kung paano i-analyze ang time series data, no? At palitawin natin yung tatlong hidden components. Unang-una, tiningnan natin yung time plot. Okay? Tiningnan natin yung time plot. Okay? Sige, pupunta tayo next dun sa may trend, dun sa upward na trend. Okay? Sige. Tanong. Katanungan? Marjen, nakaligtas si Marjen. Siguro bagal ng wifi ni Marjen. Siya dapat magpe-present No? Tanong, Annalyn, panay ang tanong mo sa akin sa chat, Anong tanong mo dito? Hindi ka nagtatanong dito sa klase. Annalyn. Po. Hello, Annalyn. Po, sir. Wala kang tanong? Baka mamaya, tatanong mo na naman sa chat, Itanong mo na rito. Meron, sir. Sige, anong tanong mo? Sir, yung solver, Ano na? yung gagamitan po ng solver, So, tinry ko po, hindi po nagbabago may yung interrupt tayo, Ano ba sinasabi mo? Yung, sige, saglit. Solver daw, solver. sa sir, solver. Halimbawa, nag-Holt Winters ka. Okay, Holt Winters. Saan ba makikita yon? Yung paano mapapalito yung solver? Di ba file? Sa data po. Hindi, saglit. Halimbawa, wala pa. File options, add-ins, no? Excel add-ins. Ayan, ito. Go. Ayun, checkan nyo yung solver add-in. That's okay, Pagka ginawa nyo yun, lilitaw na dito. Ayan, sa data. Ayun, solver. Ayun, solver. Ayun. Lumitaw na, Kita nyo? Lumitawan na. Okay, so pag ikinlik ko yan, ay di magtatanong sa inyo. Sige, halimbawa, na-set up ko na to, nagawa ko na tong Holt Winters. Okay? Tingnan nyo, pinaglapit-lapit ko tong mga smoothing constants. By default, 0.1 lang muna. Kasi kahit ano naman yun pwedeng 0.2, 0.4. Ilapit ko tong itong chart. Ayan, tingnan nyo, ito yung chart. Pag binabago ko yung smoothing constants, tingnan nyo, ang pangit. Ang pangit ng forecast. Ang forecast ko, itong ito, tingnan nyo, ito forecast, yung kulay orange.
No, yung kulay orange. Ang actual na data natin itong kulay blue. Okay? O tingnan nyo pag binabago ko yung smoothing constants, pumapangit, minsan gumaganda. Ang pangit, 0.5. O di ba? O. Ayan. Ngayon, ang tanong, ano kaya yung optimal na values nitong mga smoothing constants? Okay? So, pwede nyong gamitan ng solver. So, tingnan nyo, ang pangit. Ang layo nito, yung initial na values. Okay? No? Ang layo dun sa actual na values. Ang layo ng forecast. Dun sa una, kaya lang, bakit tumatama rin kahit paano later on yung Holt Winters? Kasi ang mga exponential smoothing methods, okay, yung mga exponential smoothing methods, yan yung tinatawag na kumbaga learning algorithms. Natututo sila kuno. Para silang natututo, ina-adjust nila yung sarili nila. Pag napasobra, hindi babawasan nila. Pag napasobra ka na naman, babawasan yung kasunod. So ganoon, ganun yung katangian ng exponential smoothing methods. Self-correcting. Self-learning algorithm. Okay? Kaya tingnan nyo, sa simula, ang pangit nitong tingnan nyo, itong forecast natin. Ang pangit, Ayun, ang layo ng forecast. Okay? So, ganito. Kapag gagamitan nyo yan ng solver, gamitan natin ng solver, Okay. So, i-on ko yung solver, Solver. Ayan. So, i-click ko yung solver. Ano yung objective na tinatawag? Yun yung, ano yung cell? Ano yung cell na kung saan andun yung gusto mong paliitin or palakihin? Di, i-click lang natin itong error. Yan, yung RMSE. Okay? Ayan. So, naklik ko na. So, ayun, nasa J12. Okay? Then, okay? Sasabihin mo kung i-maximize or i-minimize. Since yung root mean squared error ay sukat ng error, dapat paliitin natin 'yan. No? Sort of total error. Gusto natin paliitin 'yan. Okay? O i-minimize, sa halip na maximize, i-minimize nyo yung J12, yun nga, ito 'yon. I-minimize natin. So minimize itong nasa J12. Okay? O yan. Then next, mag-add tayo ng mga constraints. Ano yung constraints? Yung sasabihin mo kung dapat ba ito ay positive, dapat ba ito ay negative. Okay? So, ayan, inad ko lang yung constraints. Okay? Inad lang natin yung constraints. Okay? Na kung saan sinasabi natin ito, ayan, yung mga cells na nasa G2, ayan. Okay, hanggang G4 ay dapat less than or equal to 1. Okay, sabi doon sa instructional module natin na ang mga smoothing constants hindi lalampas ng 1. No? Hindi rin siya bababa sa 0, hindi pwedeng negative, hindi pwedeng lampas ng 1. So, ayan. So, sinabi ko na okay, itong mga smoothing constants ay less than or equal to 1. Okay? And then, sinabi ko rin, dalawa yung constraints, na ang mga smoothing constants ay greater or equal to 0. Okay? And then, pag ginawa nyo yan, at ikinlik ko yung solve, bahala na magtimpla, kaysa manghula tayo, bahala na magtimpla, yung solver. Okay, nitong kombinasyon ng mga values ng smoothing constant. Siya na ang parang magta-trial and error method. Pero hindi siya magta-trial and error method. Meron siyang algorithm na ginagamit. Okay?
tingnan nyo, pag imamano-mano nyo yung panghuhula sa smoothing constant para mapalapit yung forecast, ito ang layo pa rin. Ano kayo 1? Ayan, pag ginawa ko tong 1, yung alpha, ayun o, parang maganda, lumapit. O, tingnan nyo, pag ginawa ko 0.1, tingnan nyo, may ang layo, ayun o, ang layo. Ang layo. Okay? O. Pag ginawa nating 1 yung alpha, ginawa kong 1 yung alpha, ayan tingnan nyo yung forecast. O yung orange, ayun, ang lapit na doon sa actual na data points. Okay? So, masaya, di ba? Ngayon, masaya sa una yan na natutuwa kayo na na binabago-bago yung values nitong mga smoothing constants. Magsasawa rin kayo dyan. Di, ipasolve nyo na. Bahala na yung solver. O, sige, gawin natin. Solver. Okay? O, ayan, na-set up ko na. Kiklik ko yung solve. Ayan. O, tingnan nyo maigi, o. Wala na kayong kombinasyon ng alpha. Biro nyo, nahulaan nyo, ang daming decimal places. Tingnan nyo, ang daming decimal digits, o. Nahulaan nyo. Wala na kayong kombinasyon ng alpha, beta, at gamma na makakapag-produce ng mas mababa pa rito sa 20.09, no? Na RMSE, root mean squared error. Wala na, no? Kahit anong timpla gawin mo, wala ka nang makikitang alpha, beta, gamma, kombinasyon ng values nila na mas mababa rito yung maipoproduce na error. Okay? So, yan yun. Yung kung paano gamitin yung solver. Yan yung tanong ni Annalyn. Okay? So, close tayo. Babalik tayo dito sa... Okay. Sa explanation ng triple exponential smoothing. Or, actually, hindi pa eh. Hindi pa dun eh. Dito pa lang tayo sa tatlong components. Level, trend, at saka seasonal components. Okay. Punta tayo dito sa may trend. Okay. Now, again, ano ngang, Annalyn, naririnig mo pa ba ako? Annalyn? Po. Nasagot ko ba yung tanong mo? O ano yung solver? Opo. Okay, o sige, anong nakikita mo sa screen ngayon? Yung graph po. Okay, o sige. Now, again, itong 0.05 na to, yan yung actual na value, may tinatagong lihim yan. Ano kaya ang level niya? Ano kaya ang kanyang, level, question mark. Ano kaya ang kanyang, trend component, question mark. Ano kaya ang kanyang seasonal component? No? So, ano yung mga inililihim nitong 0.05 na to? O itong 1.10 na to, may lihim din yan. May lihim. Diba? Okay? So, in fact, lahat ng values na yan, merong level, trend, at saka seasonal components. According dun sa model ko na ginagamit. Okay? Now, ano kaya magandang gawin? Ano kaya ang initial na level? Ano ba? Ito. Kung maglalagay ako dito ng level or, sige, kung maglalagay ako ng level, ano kaya ang iseset ko na level? 0.25 din? Pwede. Walang nagsasabi na mali yan. Kaya lang, ulit ang level nitong unang y value ko, pwede kong sabihin na 0.25. Walang masasabi na mali yan. Kaya lang, paano ko kaya makakalculate itong, ito. Yan, yung 1.10, halimbawa. Di ba? Okay? So, tingnan natin Tingnan natin kung anong ginamit kong level. Ulit itong level na to, itong level na to, pwedeng 0.5 kung gusto nyo. O sige, pwedeng negative 0.5. Walang nagsasabi na mali yan, yung initial na level na yan. Okay, wala. Siguro, kaya pwede kong iset na 0.25 yan kasi ito,
ito, okay, yung ating time series data, kamukhang-kamukha lang naman, no, yung pattern kamukha siya nung ano nung una natin na inanalyze. Tingnan nyo yung una nating inanalyze na data, ito, kamukha O, tingnan nyo ito yung may trend. Ito yung no trend, walang trend. Ulit, ito yung may trend. Okay? Tingnan nyo, ayan sorry, nagkulang ngayon. Diba So, halos magkamukha sila Nagkataon lang na itong una na inanalyze natin hindi naman tumataas, hindi bumababa, pero magkamukha. No? So ito walang slope, zero ang slope. No? Itong bago na ina-analyze natin, ito, yung may trend na, may slope Okay? So, pwede kong iset itong level sa 0.25. Okay? Pwede. Sige. Tingnan natin kung ano talaga ginamit ko Uulitin ko, sir, sir, pwede bang iba yung level? Oo, ang sagot pwede. Malay ba natin kung ano yung nasa yung takbo ng isip mo na nagmo-model dito sa time series data natin? Okay? Saglit hindi yan yun. Saglit wag mo na magpakalito. Wag mo na magpakalito. Ayan, okay. Sige, pinalitaw natin yung level. Okay? Tingnan nyo Ang level nitong 0.05 ay ayun, yung nakursunadahan ko, yung type ko na gamitin na level. Okay, Mas mataas pa yung level kaysa dun sa actual na value. Wala namang problema yun, Okay. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ang level nitong 1.10, yung sumunod na Y value, ay 0.30. Okay? Sir, ba't kanina, dun sa unang dataset natin, yung level, lahat 0.25? Okay? Ba't dyan, sir, naging 0.30? Bakit naging 0.30? Ayan, From 0.25, naging 0.30. Kasi nga, upward na yung trend natin, tumataas yung level kasi may trend tayo na pataas. No? So, ibig sabihin, meron tayong trend component. Kanina, tingnan nyo yung trend component. Balik natin. Kanina, yung trend component, 0. Ito yung una nating data. Tingnan nyo, ang trend component ay 0. Ayan, ang trend component ay 0. Okay. Kaya pag inad mo yun, level plus trend, ay di, nakapako ka na lang sa 0.25. O 0.25 plus 0, 0.25. 0.25 plus 0, 0.25. Hindi tumataas yung level. Kasi ang trend mo ay 0. Okay. Dito sa dito sa pangalawang dataset natin na merong trend, tingnan nyo, tumataas ang level. Ibig sabihin, ang trend component niyan ay positive. Kung negative, ay di bababa naman to. No? Okay? Ngayon, ito tanong, kaya nyo bang hulaan ang trend values, ang trend components, or ang values ng mga trend components? O sige nga, pag-isipan mo nga yan, tawagin natin sino? JB titigan mo nga yan, JB. Then, magbe-break lang ako ng 30 seconds. Sir, ano po?
JB, game. Ano ang trend component nitong nitong unang time period? Okay? Paano maipo-produce yung 0.30? Ano? Sir, di ko po alam. To be honest. Grabe ka naman. Tingnan nyo dito sa unang dataset, ha? 0.25 plus 0 na i-produce yung kasunod na level. Okay? So, edi ito na ang Okay ating po. ito na ang ating current na level. Current level plus trend. Edi na i-produce mo yung 0.25. kasunod na level. Okay po, sir. Yan. Sige. Tingin mo, ito ang level. Ano sa tingin mo ang trend para tumaas, para 0.05. Point 0.5. 0.05, sir. Okay. Sige. Ay dito sa pangalawang time period sa second time period 0.05 din po. 0.05 din. Ano? Okay. So kung ang trend mo ay positive, ay di eto nga, papataas yung Increasing po. Okay. So ano nga tong linya na to? Itong linya na to ay Thank you, sir. okay. So yung linya na to, ayan yan ay level plus trend. Yan yung magkasama ng Kanina tingnan niyo yung linya natin kanina dun sa unang dataset. Hindi sloping upward. Tingnan niyo doon sa unang dataset natin. Ayan tingnan niyo yung line natin. Ayan. Ito yung level plus trend. Kasi ang trend mo ay 0. Ayan ang trend mo ay 0. Kaya nagmumukhang meron ka lang level. Nagmumukhang ang meron ka lang ay level kasi ang trend mo ay 0. Kaya yung level plus trend ayan, straight horizontal na line. Dito sa pangalawa nating dataset na merong trend, positive ang trend, tinan mo, upward trend, positive trend, upward trend. Diba? Okay. So, yan yung level at saka trend. So, level plus trend. Okay? Tingnan natin kung tama. Kung tama yung sagot ni JB. Sino nga tinawag ko kanina? Ako po. Okay. Sige. Natin i-anide natin yung component niya. Tama. Tama sagot mo, Now, Yes naman. so sa totoong buhay, pag meron kang realistic, real world na data, ang level mo sige, ganyan magkakaiba. Pero ang trend mo ganun din. Hindi yan nakapako sa ganyan, no? Hindi yan nakapako sa 0.05, So ganun yung natin, yung Holt-Winters method. No? Ina-adjust niya yung levels at saka yung mga trends. Kaya ang trend hindi nangyayari sa pagka meron kang totoong data yung realistic na data. Hindi katulad nito, pinabricate ko lang yan, computer generated yung data na yan. Okay? So sa tunay na buhay, ang trend component mo iba-iba ng values, ina-adjust yan nung algorithm natin. Okay? Sige. Ito tanong. Yan yung trend line natin, yan yung trend line. Yan yung magkasamang level at saka trend. Okay? Level plus trend. Paano ko yan nagawa ng line? Di pinlat ko lang yung mga data points, ng level plus trend. Tingnan nyo level plus trend. Ito yun. Ayan. So ayan, level plus trend. Ayan, ginawan ko lang yan ng scatter plot.
Tapos, inutusan ko yung Excel na i-connect with lines, yung mga points. Okay, yan na. Na-produce ko na yung level plus trend. O, yan yun na. Level plus trend. Okay? Now, level plus trend. Ngayon, ito tanong. No? Paano nyo maipoproduce yung actual na values? Okay? Paano mo maipoproduce yung y sub t? Kumbaga, kung i-reverse engineer, parang gano'n eh. Sige, ni-reverse engineer natin. Ayan, no? Okay? Nagawa natin. Na breakdown natin into 3 components. Okay? Yung ating mga y values. Ngayon, sige nga, ano nga ang formula natin para ma-produce yung y values? Anong formula? Ay di y sub t is equals to, o yung level at the same time period, same time period. So, level plus trend, di ito yun. Tapos, paano nyo maipoproduce ito? Yung 0.05. Paano nyo maipoproduce yung 0.05? Di dapat magdagdag pa tayo ng isang component. Anong tawag doon sa component na yon? Yun yung seasonal component. Okay, Now, ina-add natin, hindi natin i-multiply. Pero again, sa real world, pag naka-encounter kayo ng mga real world data, madalas na ma-encounter nyo, okay, ang seasonality ay hindi additive, kung hindi multiplicative. Okay? Kaso dito sa example na ipinakita ko sa inyo, ang seasonality ay additive. Ayan. Again, sulat natin, additive ang seasonality. Ang trend ay ina-add din, ayan, so additive trend. Okay. Now, again, sa totoong buhay, ang madalas niyong ma-encounter ay multiplicative ang seasonality. Nagkataon lang na dito sa data natin, mukhang additive ang seasonality base dito sa nakita kong time plot. Okay? So, sige, alamin nga natin kung anong mga seasonal components. Anong mga seasonal component values? Okay? Sige. Mag-concentrate tayo dito. Level plus trend. Paano mo maipoproduce itong actual na value? Ay dito sa una, level plus trend. Okay. Plus. Dito, 0.30. Paano mo maipoproduce yung 0.05? Di magdagdag tayo ng negative. Negative 0.25. Okay? Ayan. So ulit 0.30 plus 0.30, yun yung level plus trend, plus negative 0.25 equals yung 0.05. Ito yung actual na data. Tapos ito yung level plus trend. Okay? So may tawag dito sa i-multiply natin or ini-add. In the case of this data, ina-add natin, Hindi multiply, May tawag yan. Yan yung seasonal component, Katulad nung una nating dataset, merong seasonal component. Okay? Sige. Ang daling i-compute ng mga seasonal component values. Tingnan nyo, dito sa unang data, paano mo maipoproduce yung 0.05? Ay di, mag-ano ka ng negative 0.25. Mag-add ka ng seasonal component na negative 0.25. Ito, paano mo maipoproduce yan? Ay di, mag-add ka ng 0.75. I-check nyo nga, 0.35 plus
0.75, ayan, 1.10. Okay? Ito, paano mo maipoproduce yung 0.15? Ay di mag-subtract ka na naman. Ayun, ay di negative 0.25 na naman. Okay? So, anong tawag dito? Seasonal component. Okay? Or pwede nyo sabihin seasonality component. Okay? Sige. So, additive siya. Now, tingnan nga natin kung totoo yung sinasabi ko. I-unhide ko. Ayan, yung seasonal component. Ayan, So, kaya nating i-produce. Tingnan nyo, isa side by side natin. Isa side by side ko. Ito yung forecast, side by side natin, So, ulit, level plus trend. Okay, level plus trend plus seasonal component. Sinunod ko lang yung formula na yung forecast natin or yung Y, yung forecast equal sa Y ay equal sa level plus trend component, additive ang seasonality natin, kaya plus seasonality. Ayan, sinunod ko yung formula na yan. Tingnan nyo, na-produce ko yun, yung forecast natin, equal lang dun sa actual na values, kasi nga, perfectly forecastable yung ating data. Sige, tingnan nyo, pag dinuplicate natin yung formula. So, tingnan nyo, parehong-pareho, tingnan nyo. 0.05, 0.05, 1.10, 1.10, 0.15, 0.15, 0.20, 0.20. Parehong-pareho, Okay? So, ayan, nakapag-perform tayo ng simpleng time series analysis. Sa isang synthetic na data set. Yung madaling i-analyze. So, ayan, maintindihan nyo anong tawag doon? Maintindihan nyo kung paano natin na be-breakdown into different components. Okay. Now, tingnan nyo, ano nga ibig sabihin ng seasonality component kapag additive siya? Kapag additive yung seasonality component natin, eto yun Okay? Yan yun, So, ito ay negative 0.25, ito ay positive 0.75, negative 0.25, negative 0.25, negative 0.25, positive 0.75, negative 0.25, negative, positive 0.75, negative 0.25. Negative, positive, negative. So, ito yun, seasonal components. So, yan yung nagsasabi kung gaano kataas or kababa siya sa ano nga tong line na to? Yan yung level plus trend na line. Okay? So, ayan, may idea kayo kung ano yung tatlong components. According dun sa model natin, na ginagamit, ano yung nasa isip ko na model, Yung nasa isip ko na model, meron tatlong components. Perhaps mali yun. Or malamang mali yun. Kaya lang, mukhang perfectly useful dito sa ating data set. Okay? So, paglaruan nga natin to, tingnan nyo kung ano mangyayari. Paglaruan natin tong tingnan nyo, pag ginawa kong, kaya? Paano kaya pag ginawa nating negative itong trend? Tingnan nyo, gawin nating negative ang trend. Negative, laging negative. Ayan, tingnan nyo, pababa, bumababa yung level plus trend na line. Okay? Sige, paano kung nag-alternate? Paglaruan natin. Paano kung nag-alternate ang trend? Paano kung nag-alternate ang trend? Sige, ito gawin nating kaya? Ito gawin nating positive. 0.05 yan. Leta, nag-alternate.
tingnan nyo. Nag-iiba-iba. Gawin ko kaya itong 0.5. Ayan, tingnan nyo, ano? Okay. Naging cyclic na. I-random na natin, no? No? Hindi na mawari, ano? Okay? So, ganon. So, ang natutunan natin is meron palang, according to our model na dinidiscuss, ayan, meron 3 components. Okay, tanong. Pag may actual na data tayo, ganyan ba? Constant ba ang trend? Hindi. Okay, yan yung ina-adjust ng Holt-Winters method. Okay, so, katanungan. Tanong. Julia, where are you? Anong Po. tanong mo? Tanong. Sir. Okay, sige. Eh di, ganito ang susunod natin gagawin. Ano? Titingnan natin yung formulas and then i-try natin kahit paano intindihin ng konti, no? Kung paano gumagana yung yung mga formulas. Okay. So i-open ko yung natin, yung module. Ito siguro pwede na natin i-close to. Okay, close ko na yung natin, yung data set. Punta tayo sa module natin. Okay. Dadiretso na tayo dun sa eto. Okay. Ayan. Tingnan nyo dun sa example natin na dataset kanina, ang seasonality ay additive. Okay. Tapos binanggit ko rin na kapag ka multiplicative ang seasonality, no, yung seasonality factor i-multiply, hindi ina-add. Kaya tingnan nyo itong formula na nakikita nyo ngayon. At yan din yung pinapagawa ko sa inyo sa performance task. Tingnan nyo, nakamultiply yung seasonality factor or component. Nakamultiply, oo. So, ibig sabihin, ang seasonality natin dito ay multiplicative. Okay? Itong trend, saglit multiplicative seasonality, kasi minomultiply, tas itong trend, ini-add sa level. Ito ang level, level. Diba? Ini-add itong trend, or multiple ng trend, okay? So, ibig sabihin, itong trend na to ay additive. Additive trend. Okay? So, ganun, Now, paano nyo malalaman kung ano yung gagamitin na trend? Kung additive ba? No? O yung seasonality, additive ba or multiplicative? Ay di tingnan niyo yung time plot. Okay? And then meron kayo dito ayan, meron kayong mga examples ng iba't ibang klaseng patterns. Ayan, no? Ayan. Ayun. Anong napansin niyo pag multiplicative? Pag multiplicative ang seasonality, no, nahahandle nung formula, yung tingnan nyo, kapag ka ang seasonality pattern nyo ganyan, papalaki, okay, ibig sabihin multiplicative. o kaya lumiliit. Ito ang seasonality pattern nyo, lumiliit. Ayan. Papaliit. Ay malapit pa rin siya sa trend line, Okay? So, ibig sabihin, multiplicative. Okay? Na kung hindi naman sobrang laki, hindi sobrang liit, wala namang issue ron, Kaya nga, common na gamitin yung multiplicative na seasonality. Okay. Balikan natin itong, wala namang problema dito, sa formula 6.54. Okay, punta tayo dito sa, ayan na.
Kung paano i-adjust yung level at saka trend. Okay? Now, tingnan nyo tingnan nyo itong example ko na computation ng Holt Winters. Ulit, mali ako nang na-open. Tingnan nyo ang level at saka trend, ang level at saka trend, tingnan nyo, hindi magkakaparehas, Ulit, itago nga natin yung Ulit, ayan. So, tingnan nyo, ang level, 405.77. Naging 445.406. Naging 481. Naging 511. Naging 537. Okay. Ang trend, tingnan nyo ang trend. No? Ang trend, 46. Naging 45, 44, 43, 41, 39. Paiba-iba. Paiba-iba ng values. Ang seasonality. Ang seasonality factors, paiba-iba rin. Okay? So, sa Holt-Winters method, yan yung ina-adjust niya. Pag napasobra, edi sa susunod na iteration, binabawasan niya. No? Kaya nga, uulitin ko, self-learning ang exponential smoothing method. Pag napalaki yung mali niya, sobrang napataas yung forecast, tingnan nyo, sa susunod, bababa siya. So, over time, tumatama na. Lumalapit yung natin, yung forecast, forecast values dun sa actual na values. So, ganun yung katangian, okay, ng exponential smoothing methods, Okay, so ibig sabihin, ganyan din yung Holt-Winters. Okay? So, balik tayo dito sa formula. Now, paano niya ikinokorek? Paano niya ina-adjust yung level? Paano niya ina-adjust yung trend? Tingnan niyo maigi kung anong ibig sabihin yung formula na yan. Okay? Kung mapapansin niyo, nag-weighted average lang siya. Okay? Kung ito, ang current level, ito ang previous level, okay? Kinukuha lang yung weighted average. Okay, nung current level at saka nung previous na level. Ano yung weighted average? Parang ganito. Halimbawa, ang alpha mo kunyari ay 0.8. Ano ang 1 minus alpha? Ayan 1 minus alpha. Ayan 1 minus alpha. Kung ang alpha mo ay 0.8, ano ang 1 minus alpha? Ang 1 minus alpha mo ay 0.2. Para ka nagko-compute ng weighted average grade. Diba? Sige. Ano bang ibig sabihin nito? 0.8 times grade sa English plus, sige, 0.2 times grade sa math. Anong interpretation nyo niyan? Halimbawa, yun yung grade. Anong interpretation nyo dyan? Di ba ano yan? Weighted average grade. Binibigyan mo ng timbang yung grade sa English at saka timbang yung grade sa math. Dito, mas matimbang yung grade sa English. Kaysa sa grade sa math. So, itong 0.8, yung 0.8, yan yung alpha. Kunyari, at itong 0.2, yan yung 1 minus alpha. Kung ang ginawa mo ay, sige, ginawa mong alpha ay, halimbawa, 0.3. Okay? So, ano ang 1 minus alpha? Ay di 0.7. Okay? So, ang mangyayari niyan, mas matimbang yung ayan, yung grade sa English. Sorry, mas matimbang na yung grade sa math, mas malaki, 0.7 yun. Baga 30% ng grade sa English. Tapos 30%, 70% yung grade sa math, mas matimbang. Okay? So dito, bahala na kayo kung ano yung magandang value ng alpha. Bahala na kayo kung ano yung magandang value ng alpha. Okay?
Ano kaya? Mas bibigyan mo ba ng timbang? Mas mabigat ba yung current, no? Value kaysa dun sa mga previous values? Okay, eh di kapag ka gano'n, eh di mas matimbang yung current values, lakihan mo ang alpha. O itong 1 minus alpha, liliit yan. Okay? O. Kaso, gaya nga ng napansin natin kanina, parang ang hirap hulaan. Ano? Ang hirap manghula kung ano yung magagandang value ng alpha. Ano? Eh, paano yan? Tatluhan pa. Okay? O, tingnan natin, ha? Tingnan nyo, paano ina-adjust nitong Holt-Winters method? Okay? Paano niya ina-adjust yung trend? Eh, di ganun din. Nagbigay ng constant, so ang beta mo ay, sige, bigyan natin ng mas matimbang. Yung present or current, no, na trend. Okay? O, tas ito yung itinaas, di yun yung trend. O, LT minus 1. Ito yung dalawang magkalapit na levels. O, di yan yan yung current na trend. Diba? O, kung ba, ang level mo ay, sige, 2, 4, 6, 8, 10. O, sige, ang 10 minus 8, yan yung L sub T. O, itong 8, yan yung L, o yung T minus 1, yan yung previous na level. Okay? Pagka isinabtract mo yung dalawang yan, makakalculate mo ay yung pagbabago sa level, ay di yun yung trend. Diba? O, yun yung trend. Okay. So, ito yung current na trend, tas ito yung previous na trend. So, beta, ang multiplier nung current na trend, 1 minus beta, o sige, anong 1 minus beta? Kapag ang beta ay 0.7, ang 1 minus beta ay 0.3. So, ibig sabihin, kung yung multiplier mo na 0.7 ay mas malaki dun sa multiplier ng previous na trend, ibig sabihin, mas binibigyan mo ng timbang, okay, itong current na trend kaysa dun sa previous na trend. So, weighted average lang. Okay, weighted average ng mga trends. Nung current na trend at saka previous na trend. So, ganun kung paano mag-adjust yung Holt-Winters. Okay? And then finally, ganun din sa seasonality. Ito, medyo may malalim-lalim lang na konting logic dyan. No? Pero ito, tingnan nyo, yung ST minus M, ito yung previous na season. Ulit, same time, hindi, actually, ano nga to? Yung halimbawa, monthly, ito yung minus 12 months. Halimbawa, ang M mo ay monthly, minus 12 months. Kung quarterly, ang M mo ay 4. Okay? Oh. So, basta ito yung previous na seasonality factor, ito yung current na seasonality factor, minultiply sa gamma, at saka sa 1 minus gamma, o di gano'n na naman, meron na naman tayong weighted average. Okay? Weighted average ng current seasonality factor, at saka nung previous seasonality factor. So, ganyan kung paano mag-adjust. Okay, tingnan ulit natin yung data. Ganyan kung paano mag-adjust yung Holt-Winters. Kaya tingnan nyo, ang level, nag-iiba-iba. Ang trend, paiba-iba. Mataas, bumaba, 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 mababa, 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 mababa. Hanggang ayan, pababa ng pababa. Okay? So, gano'n. Okay. Ito naman, seasonality factor. Tingnan nyo ito, 0.9, 90%. Mababa. 87, mababa, mababa, mababa. Ito, tumaas. So, kumbaga, ang sinasabi dyan, 90%, adi 90% ka nung level. Mababa, mababa. Pagka, kunyari, ito ang level mo, pagka lampas ka ng 1, ibig sabihin, lampas ka ng 100%, mas mataas ka sa level. O kaya pwedeng magkaganyan yung itsura. In fact, kung titingnan natin yung graph nito, tingnan natin tingnan natin yung graph. Okay, ayan saglit.
Parang kulang tayo ng ano Nasa ng forecast? Eto. Ayan. Okay. O, tingnan nyo Ayan o. Eto, ibig sabihin, ang seasonality factor nito, okay, siguro mas mataas yan or mas mababa. Kung itong trend line mo, mas mataas, mas mataas. Lampas ng 1. Ito, yung mga seasonality factors nito, yung multiplier. Ano? Ito 'yon ito yung sa formula. Ito 'yon, ito. Sa formula natin, ito yung multiplier, ito yung seasonality factor. Okay? Pagka mas mataas 'yan ng 1, ano 1.2, 1.5, ibig sabihin yung actual na value or actually yung forecasted na value mas mataas dun sa trend line. Okay? Pagka yung seasonality factor ay maliit, halimbawa 0.8, mas mababa sa 1, ay di ba? Alam natin pag i-multiply mo ang isang value sa 0.8, minumultiply mo lang sa 80%, mas bumababa 'yon. Bumababa yung resulta. Okay? So ganyan, So simply ang Holt Winters ay Okay? By using exponential smoothing, ina-adjust niya yung level, trend, at saka yung seasonality components. Okay? And then, based dun sa tatlong components na yun, nakakapag-produce tayo ng forecast. Okay? So, dito, ayan, nakakapag-produce tayo ng forecast. Ayan, ito yung forecast, yun nasa blue. Iyang forecast na yan, naka-based dun sa tatlong components. Okay? And then, ito nga yung formulas. Ayan, pang-forecast. Ito yung pang-adjust ng mga levels. So, yan, kung paano gumagana ang Holt-Winters method. Okay? So, tatapusin natin yung discussion and then, yung mga kakulangan niya, yung mga moving average, napakadali naman nun. Hindi kayo mathematician, pag di nyo magawa yun. Okay? So, pinagawa ko si Margin ng mga videos ewan ko lang kung maia-upload niya. So, panoorin nyo na lang. Okay? So, tapos yung ating discussion ngayon, saglit, mag-picture nga tayo saglit. Okay, so, stop yung presentation. Okay, so, stop ko na yung recording.